Magandang araw mga bata, magandang araw sa inyong lahat. Welcome kay Sir Tad's Classroom. Okay, para sa ating topic ngayon, create bootable flash drive. So okay, bago tayo mag-umpisa sa ating discussion, okay, may question po muna. Question number 1. What is a bootable flash drive? So ano nga po ba itong tinatawag na bootable flash drive? Okay, according kay usbmemorydirect.com blog introduction to bootable flash drives, a bootable flash drive will allow you to boot the computer from the file system on the flash drive rather than your hard drive. So ano pong ibig sabihin nito? Sabi daw, bootable flash drive will allow, okay, magbuboot tayo sa computer na ang gagamitin natin ay ang file system na naka-install sa bootable flash drive. Okay, at mag-o-open si computer, hindi niya gagamitin ang file system ng hard drive. So yun po ang ibig sabihin nun. Okay, ang bootable flash drive is another device na pwedeng mag-boot ang isang computer. Pag sinabi po nating mag-boot, mag-run or mabuhay or tumakbo ang isang computer gamit ang file system na naka-store sa flash drive. Okay, in order for us to boot a flash drive, it must have a master boot record, volume boot record, and contain an operating system or a program that can be executed. So ito na nga po yung ating gagawin ngayon. Gagawin natin po siyang bootable flash drive. Okay, next, for question number 2. Okay, what is the difference between USB and a flash drive? So ito nga po yung lagi nating pinagtatalunan, at kahit po sa mga dati kong mga estudyante, kasi ang tawag nila sa flash drive is USB. Okay, ang tawag nila sa USB ay flash drive. Yan ba talaga ang totoo? So para po malinawan ang lahat, ano nga ba ang pagkakaiba ng USB sa flash drive? USB daw po is short for Universal Serial Bus USB. So ito po palang USB is acronym. Okay, meron pa po ditong how to pronounce the USB. Yan, USB. Okay, is a plug and play interface that allows a computer to communicate with peripheral and other devices. So ano po bang ibig sabihin ng plug and play? And pag sinabi pong plug and play, no need to install the driver. So ibig sabihin, pag ipinlag natin sa computer, automatic pag in-read siya ni computer, pwede na natin siyang gamitin. Ano naman pong itinatawag na interface? So interface po is connector or connection between two devices. Kaya po nakalagay dyan, interface that allows a computer to communicate with peripheral. So ano naman si peripheral? So, ang peripheral po is, yan po yung external devices na ina-attach natin sa computer. So may mga sample po dito na keyboard, mice, or yung mouse, okay, yung mga music players, and of course the flash drives. At ang USB pong tinatawag ay hindi mabubuo kung wala ang USB connector at wala ang USB port. So ibig sabihin po, yung tinatawag nating USB is a connector and at the same time a port.
So saan makikita po ang USB connector? Yan po ay may cable, katulad po for example cellphone charger, yung cable nakalagay na po doon is USB connector, tapos yung pinakang charger nya ay may USB port. Okay, ano naman po yung flash drive? Referred to as a USB flash drive, a data stick, pen drive, memory unit, keychain drive, and thumb drive. Okay, it is a portable storage. It is often the size of a human thumb and connect to a computer via USB port. So, nakita na po natin ang pagkakaiba na po. Ang USB is a connector and a port, while flash drive is an storage device. Ito po yung mga sample ng flash drive. So magkaiba po ang itsura ng flash drive. So to summarize, USB is an interface or connector that is used to communicate between gadgets, devices, peripherals, and computer through the USB connector for the gadgets, devices, peripherals, and a USB port for the computer. So, yung mga gadgets po, ang gamit niya is USB connector. Pagdating po sa computer, meron po siyang USB port. While flash drive, it is an storage device used to store data files, pictures, music, videos with a USB interface connector. So may interface lang po, may connector lang siya, USB. Okay, USB port can be found at the back and front panel of computer, inside portion of the laptop netbook with two different color. One is black and the other one is blue. So yun po ay pinagkaiba lang nun is yung version. Yung black po is version 2.0, yung blue po is version 3.0. Pinagkaiba po niya yung data transfer speed. So discuss po natin sa mga susunod nating video kung anong pagkakaiba ng dalawa. Ano ba yung mga kailangan nating materials paggagawa ng bootable flash drive? Yan. Una, dapat meron tayong computer. Pwedeng may Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10. Pangalawa, syempre dapat may flash drive. Pangatlo, meron din dapat tayong Windows installer in ISO format. Ito pong ibig sabihin ng ISO. ISO format is a compressed total installation files of an application into a single file with an ISO extension. Ibig sabihin po, pag naka-ISO format na siya, for example, ang files na bumubuo sa Windows 7 is 1 million files. Pag po siya i-compress into an ISO, magiging isang file na lang siya. Ganun po ang ibig sabihin nun. Yan, of course, the application software to create bootable flash drive. Yan. Ito po yung sample ng Windows installer in ISO format. Nakikita niyo po may ISO extension, yan, may mga ISO. Yan. Ito po yung Windows installer na ISO format. Ito naman po yung mga application software para magpagawa tayo ng bootable flash drive. Ito po ay according sa techrival.com, best USB bootable software.
ito po ay in any order. One is the Rufus Windows USB DVD tool, Universal USB installer, yan, RM Prep USB, Etcher, Yumi, Win Setup from USB, okay, Disk Maker X, yan, kaya po siya may Mac kasi siya ay ginagamit lang sa Apple computer. Number 9 is Unit Boot In, and number 10 is the EasyAS. So ito po yung best USB bootable software application. So pwede po kayo mamili kung alin yung mas preferred nyong gamitin. Okay. Pero sa atin po, sa paggagawa ng ating bootable flash drive, ang gagamitin po natin is Win Setup from USB. Okay, question number 3. Okay, what is the file format of Windows installer that we are going to use? Ano nga ba yung Windows file format na kailangan natin gamitin para sa paggagawa ng bootable flash drive? Okay, sabi dito is create bootable flash drive, but this time lalagyan po natin ng twist. Hindi lang siya create bootable flash drive, meron siyang twist. Yan po yung twist. Create multi-OS bootable flash drive. So pag sinabi pong multi-OS or multi, sabihin po ay many, madami. So ibig sabihin, pag gagawa po natin ng bootable flash drive, hindi lang isang Windows version ang gagamitin, hindi rin dalawa lang, kundi tatlong Windows version. Kaya siya po ay multi-OS bootable flash drive. Tatlong Windows version po ang gagamitin. So anong kailangan nating materials para sa paggagawa ng multi-OS bootable flash drive? So unang-una is computer. Yan, running Windows 7. Flash drive 16 GB yung kanyang capacity or size. Yan, Windows installer in ISO format. So unang-una ay Windows 7, Windows 8.1, and Windows 10. So ito pong tatlong version ng Windows na to, ito yung ating gagamitin sa multi-OS bootable flash drive. And of course, yung application software po nabanggit kanina, yung Win Setup from USB, kasi siya po yung may capable mag-create ng multi-OS na bootable flash drive. Okay, for question number 4, what is multi-OS? So pinaliwanag po natin ano nga ba yung multi-OS na yan, or yung multi. So let's start. Gawa na po tayo ng multi-OS bootable flash drive. Detect na ni computer si flash drive. Yan, ito na po, na-detect na siya. So open lang natin ang flash drive. Yan, wala po siyang laman. Ano po? Yan, wala siyang laman. Yan, ito yung removable disk D. Ito po yung ating ginamit na flash drive.
siya is 14.4 gigabytes. So start na tayo. Ito po ang ating gagamitin, Win Setup from USB 1.9. So double click lang. So ito yung kanyang menu. Ayan, na-detect na yung ating flash drive na A-Data USB flash drive 14.4. To make sure na yun lang talaga yung flash drive na gagamitin, click lang natin itong yung arrow. Ayan, makikita nyo siya lang, or i-refresh nyo siya. Ayan, siya lang talaga. So dito sa menu, meron nakalagay dito add to USB disk. So ito ay Windows 2000 XPN 2003 setup. So ito yung lower version ng Windows. Ito yung pangalawa is Windows Vista 7, 8, 10 Server 2008 and 2012. So ito yung ating gagamitin. So i-click lang natin siya. Tapos click select. Hanapin natin nasan ba siya. So ito siya. Yan, lumabas na yung mga ISO na Windows. So una natin gagawin ay yung pinakang mababang version ng Windows, which is Windows 7. So select, open lang natin. Yun, ito na po, pumasok na siya. So ito yung tatandaan pag gagawa tayo ng multi OS na bootable flash drive. Huwag ninyong kalilimutang i-click itong advanced option, tapos itong custom menu names for Vista 7.8 server source. Yan, click nyo lang siya, then go. Yan, magtatanong siya kung saan ilalagay yung installation. So dahil siya Windows 7, nilagay natin ay Windows Win 7. Okay. So itong pangalawang tinanong niya, ito yung makikita nyo doon sa menu pag nag-run na yung ating bootable flash drive. So ang gagawin natin ay Windows 7. Yan, ito yung makikita nyo yung pangalan. So okay. Yan, makikita nyo nasa ilalim, preparing anti-boot files, please wait. So itong process na to, tumatagal lang ito 5 to 7 minutes yung pagkakopy niya. So kung walang error, dire-diretso, yan, 5 to 7 minutes. Pero kung may error, for example, yung ating flash drive is nagloloko na, or meron ng nagkakaproblema na pagbabasa, yan, dyan lang tumatagal. So yan, nagsisimula na siyang mag-copy ng files papunta sa flash drive. So hintayin lang natin matapos. Yan, kinakopy niya na ang mga files from Windows 7 installer papunta sa flash drive. So makikita nyo itong nasa ilalim is 3.47 gigabytes. Yan, ito yung counter. Dapat itong counter na to mag-equal dito sa 3.47 para matapos yung process niya. So wait lang tayo ng 5 to 7 minutes. Yan, ganyan lang ang paggagawa ng bootable flash drive. Ang kailangan ay patience. Yan, maghihintay lang lagi. Medyo matagal pa. Malapit na mag 1 gigabytes. Maghihintay lang tayo ng matapos. So yan, malapit na. 2.19 gigabytes na. More than half na ang nakakopy. So konting minuto na lang.
2.7. Sa 500 MB na lang po ang kokopya. So napakadali din namang magkopya kung walang error ang ating flash drive. Yan, konting kembot na lang, tapos na siya. Yan. Okay, finishing copying large file na lang daw. Please wait. Kompleto na yung kanyang files na naka-copy. So ulitin ko, pag nagagawa tayo ng multi-OS, huwag mo kalimutang i-click ang advanced option, tapos lalabas yung panibagong window, tapos kiklik nyo lang po itong custom menu names for Vista Server Source. Yan pong huwag nyo kalilimutang i-check kung gagawa tayo ng multi-OS bootable flash drive. Kasi pag hindi nyo siya na-select, na-check, yung ating gagawin ay isa lang na OS ang pwedeng gawin. Di katulad pag chinek natin, pwede ulit tayo magdagdag ng another OS. So depende sa laki ng or capacity ng flash drive kung gaano kadaming Windows version ang pwedeng ilagay sa isang flash drive. So ang size natin is 16 gigabytes. More or less tatlong OS ang pwede nating ilagay. Yan, okay, jobs na daw. So click nya lang natin itong okay. So tapos na. Silipin natin kung ano na ang nangyayari sa kanya, saan na siya pumasok yung ating ginawa. So ito yung ating removable disk D, click lang natin. So ito na yung laman. Dito natin titingnan. Yun, ito yung ginawa natin kaning Win7. Ayan, kinopya na niya yung ISO ng Windows 7. Ayan, Win7. Okay, balik na ulit tayo. So okay, balik natin sa flash drive para makita natin kung may nababago ba pag tayo ay may ginagawa. Okay, so ang kasunod naglagay natin is Windows 8.1. so dun ulit tayo babalik dito sa Windows Vista 7, 8, 10. Click ulit natin, select, then itong directory, ano po yung folder paglala ng kukunan. So ang gagamitin natin is Windows 8.1. Yan, click, select nyo lang, then open, select, open. So punta ulit tayo kay advance. Pwede nyo siyang i-close. Kaya kung ayaw nyo na i-close yun, select nyo lang ulit, select nyo lang ulit itong custom menu names, tapos go ulit. Yan. Anong gagawin naman natin is Windows Win 8 8.1. siya po ay hindi tumatanggap ng dot o ng tuldok, kaya ang nilagay na lang natin is Win81. Okay, ilagay natin is Windows 8.1. dyan, pwede na po tayo maglagay ng 8.1 kasi ito yung menu name. Okay, so makikita nyo yung process ay almost same lang din nung process ng Windows 7. Gagawin ay select natin yung ISO format ng installer ng Windows version, tapos punta tayo sa advanced option. Ito nga sinasabi, huwag kalimutang i-click or select, then itong custom menu names. Yan ang huwag nyong kalilimutan kung kayo ay gagawa ng bootable flash drive na multi OS
or multi-OS bootable flash drive. So ibig sabihin, pag multi-OS, madami. Hindi lang dalawa, pwedeng 3, 4, depende sa capacity ng ating flash drive na gagamitin. So kung mas malaki, ang ginamit natin is 32 GB, pwede tayo maglagay doon kahit 5 version ng Windows. Yan, nagko-copy na po uli ang ating yung application. Kung mapapansin nyo, same lang yung process nung ginawa. Ang pinagkaiba lang, ang ating ginamit is Windows 8.1. Maghihintay ulit tayo ng ganun 5 minutes to 7 minutes. So ito yung ating kailangang hintayin matapos, 3.82 GB. So makikita nyo dito, dumagdag na si Windows 8.1. ito na siya. So nag-isa tayo from Windows 7, ngayon is si Windows 8.1 naman ang kasunod. So mamaya madadagdagan uli yan pagkatapos nitong isa. Yan, naghihintay na lang ulit tayo ng matapos. Yan, nasa 2.10 gigabytes lang nakakopy. Malapit na, nasa kalahati na ang nakokopy. Okay, saan nga ba gagamitin itong multi-OS na bootable flash drive? Kung gusto ni, halimbawa gusto nyo kayo na ang mag-reformat ng inyong mga desktop or laptop, ito ang ginagamit pag nagre-reformat. I-install natin si Windows sa ating laptop or desktop. So kung gusto ninyong baguhin ang operating system ng inyong gamit na laptop or desktop, yan, pwede nyong gamitin ito kasi meron siyang 3 version ng Windows. So Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10. So kung mapapansin ninyo, ang gamit natin merong 8.1, ibig sabihin merong 8.0. So para sa kaalaman ng lahat, ang Windows 8.0 ay ginagamit sa mga touchscreen na mga laptop or notebook or desktop. Kasi yes, siya yung may features for touchscreen. Unlike ng Windows 8.1, ito po ay ginagamit sa mga ordinaryong screen ng mga laptop, yung hindi touchscreen. Kaya kung nilagay natin is 7, 8.1 at yung kasunod natin is Windows 10. Yan, malapit na. Yan, almost finish na. So ang bilis lang, parang wala pang 5 minutes matatapos na siya. Hintay lang. Sinasabi nga, pag naghihintay, nag-aabang. Yan. Okay, para sa ating ikalimang katanungan or question number 5. Ano nga ba yung dapat nating hindi kakalimutang i-select kung gagawa tayo ng multi-OS bootable flash drive? So for question number 5, ano nga ba yung dapat nating hindi kakalimutan na i-select or i-check kung tayo ay gagawa ng multi-OS bootable flash drive?
halos malapit nang matapos. Hintay lang po tayo ma-finish ni Win Setup ang installation. Yan. Okay, job done na ulit. Okay, nakakadalawa na tayong OS na nailalagay sa ating flash drive. So last one. Okay, click ulit natin itong, yan, lagyan natin ng check, tapos select ulit natin itong itong madaming dot, yung tatlong dot. Tapos tapos na tayo sa Windows 7, Windows 8.1, ito na yung huli, Windows 10 Pro. Yan. Okay, pwedeng gamitin kahit alin ditong Windows, basta dapat kung tayo gagawa ng multi-OS, dapat magkakaibang version ng Windows. Pwedeng Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, or Windows 7, Windows 8, Windows Server, or Windows 8, Windows 10, Windows Server. Ganun lang yung paggagawa. So select natin si Windows 10 and open. Okay, so wag uling kalimutan itong advanced option na i-click paggagawa ng multi-OS bootable flash drive. So click na natin ito, then go. Yan, magtatanong ulit siya ng pangalan ng folder. So ito naman ay Windows 10, then yung pangalan ay na makikita natin sa menu ay Windows 10. Binuo na natin yung Windows. So press OK. Yan, maghihintay ulit tayo ng 5 to 7 minutes. Okay, titingnan natin kung magkakameron ito ng Windows 10 na folder. Ayan, pag may lumabas din ng Windows 10, ibig sabihin tama ang ating ginawa. Ayan, please wait lang daw. Kailangang kopyahin is 4.16 GB. So magkakaibang version ng Windows, magkakaibang size. So ayan, lumabas na yung Windows 10, tatlo ng ating operating system, 7, 8.1 at 10. So hintayin lang natin matapos, tapos testingin natin kung nagra-run siya. Konti na lang. Kung mapapansin nyo, ang pag Windows 7 ang nakalagay is Windows 7, Windows 10. So ito, makikita nyo hindi pa tapos, yan, ang nakalagay pa sa kanya is WinRAR archive, or yung iba, yung isang klaseng pang compress yung WinRAR. So pag tapos na, makikita nyo yung CD at naka-ISO na siyang extension. Yan, ito yung ginamit na pang compress, yung ultra ISO. So mapapansin ninyo para siyang CD ang itsura pag tapos na. Pag hindi pa tapos, ganitong itsura, parang notebook. Yan, tapos na. So okay na natin. So
nagawa na natin yung tatlong Windows version. So click natin si Windows 10 kung kung mapapansin nyo, dalawa siya kasi malaki yung files na kanya. So automatic yung ginagawa ni WinSetup, nagiging dalawa siya. Okay, close na natin itong exit na natin si WinSetup from USB. So balik tayo dito. So mapapansin natin ang ginamit is Windows 7, Windows 8 and Windows 10. So ito lahat yung naka ISO format. Tapos ang ginamit nating application is WinSetup from USB and version 1.9. x64, ibig sabihin siya ay 64-bit yung architecture. So explain natin sa mga susunod natin video ano ba itong 64 na to. So gagamit pa tayo ng isang application para mag-run virtually yung ating ginawa, kasi kung papatayin ko yung aking computer na ginagamit, hindi, so kailangan kong kumuha ng camera para tutukan siya. So, gagamit na lang tayo ng Mobile Live CD. Yan, ito yung ginagamit pag sa simulate ng ginagawa. So double click lang, run lang natin siya. Okay, click run. So ayan, ito yung makikita ninyong menu. So, install Mobile Live CD. So hindi na gagamitin natin. Start directly as CD-ROM, hindi rin ang gagamitin natin. Yan, itong gagamitin natin. Start directly from a bootable USB drive. So yun, may nakalagay bootable USB drive. Yun yung ginawa natin, bootable USB drive. So click lang natin itong run the live USB. Tapos select, hanapin natin ano ba siya, anong data disk, CDE. So saan natin ito makikita? Ayun na, ito po siya. Ayan, removable disk D. So ang palatandaan yan ay ayan, itong my WinSetup. Ayan, removable disk D. So select natin si D, then press OK. Do you want to create a hard disk image for your virtual machine? So yes, kailangan natin yan. Basta tatanungin ka, do you want to save? Okay, save lang natin. Ayan, nagrara na siya. Yan. Ito nakikita nyo, ito yung itsura nung pag nag-boot tayo sa computer. So ito na yun. Yan, ito na yung ginawa natin, Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10. So pag sinelect mo si Windows 7, mag-run siya sa Windows 7 environment. Pag yung 8.1, environment ng 8.1, at kung Windows 10, environment ng Windows 10. So ito lang mga bata ang ating topic. So nakapanggawa na tayo ng multi-OS bootable flash drive. So pag sinelect mo si Windows 7, try natin si Windows 7. So ito yung mangyayari. Yan, naglo-load siya ng Windows 7 na installer. Yan. Yan, pwede natin siyang exit dahil ito naman ay virtual. So, walang apekto ito sa ating hard disk dahil virtual lang siya. Pwede nating click. Yan, pwede natin siyang exit. Okay. Saan nga ba ito ginagamit? Ang Mobile Live CD. Yan. Ito isang application na
ginagamit para testingin ang or mag-run ng isang application na hindi mo na kinakailangang i-restart ang iyong PC or desktop. So nagra-run siya in virtual mode. Nagki-create siya ng virtual environment para ma-run natin ang isang application. So Mobile Live CD yung ginagamit para makapag-run ng application in virtual mode. Okay, para sa ating question number 6, 7, and 8. Ano nga bang version ng Windows ang ating ginamit sa paggagawa ng multi-OS bootable flash drive? So, ulitin ko. Para sa question number 6 to 8. Okay, anong version ng Windows ang ating ginamit para makapagawa ng multi-OS bootable flash drive? At para sa question number 9, ano yung application na ginagamit para makapag-run virtually or makapag-testing tayo ng application in virtual mode? Okay, para sa question number 9, ano yung application na ginamit natin para makapag-run in virtual mode ng isang application? At para sa kahuling katanungan for question number 10, ano nga ba ang nabanggit ko na palatandaan para malaman mo kung yung drive na yun ay siya ang bootable flash drive pag inira natin sa virtual mode? So ano yung palatandaan na nabanggit para malaman mo na yung flash drive na irara natin ay yun na nga yung ginawa nating bootable flash drive pag nag-run tayo sa virtual mode? Yan, tapos na po ang ating talakayan. Sana po ay may natutunan kayo sa ginawa nating topic po, yung how to create a multi-OS bootable flash drive. So hanggang sa kasunod po nating video. Okay, magandang araw sa inyong lahat.